Pisces, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong love reading ngayong February 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay and pa-follow, like na rin ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mystic Queen PH. And of course, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. And please check out my Shopee. Available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. Okay, let's see. Pisces, ano ang energies for your love life ngayong February 2024 for Pisces? Uy, may obstacles, may hadlang, wallflower, home. Okay, so yung iba sa inyo, maaring hindi kayo napapansin sa ngayon ng inyong person. Even if yung iba sa inyo is kasal na or nagsasama na kayo ng person mo, parang feeling mo may wall. Pwedeng hindi na siya ganun ka-open sa'yo. Ikaw hindi ka na rin ganun ka-open sa kanya. Minsan ganun na nagsasama kayo sa isang bahay pero hindi na kayo nagpapansinan, may kanya-kanya kayong buhay. Ang hirap ng ganun, 'di ba? So parang inisip mo, is this worth it? Kailangan na bang tapusin ang relationship? Alam nyo, kailangan nyo mag-usap. Kailangan nyo mag-usap. Let's see your overall energy, Pisces. The Six of Cups. You have the Emperor and the Death card. Oh my God. Oh, ayan na nga. Death card is ending a new beginning. Someone here is medyo controlling sa relationship, no? Pwede rin kasing meron tong kinalaman sa nangyari sa past. Pwedeng meron kayong history of, misunderstanding na to the point na merong sinisisi rito kung sino yung may kasalanan. And then, pwedeng naging dahilan yon, parang naging lamat yon sa relationship ninyo. At hindi na talaga naayos, pero alam mo yung hindi pinapansin, no? Hindi pinapansin yung problema, pero hindi naman siya naaayos kasi nga hindi pinapansin. Kumbaga, someone is avoiding, iniiwasan niya na pag-usapan yung problema kasi hindi niya kayang i-deal yung ganun Hindi niya kaya mag-reason out, hindi niya kaya magdahilan, hindi niya kayang ipagtanggol yung sarili niya, hindi niya kayang mag-express. Pwede ring may kinalaman sa person from the past. So, maaring ikaw, meron person from the past na napagsilosan. Siya, pwede ring siya, meron siyang person from the past na napagsilosan mo. So, medyo medyo mabigat, yung energies between the two of you. But, this is a general reading. So, kung hindi ito ang kwento ninyo, then this is not for you, 'di ba? Let's see your challenge. Ano yung challenge sa relationship na to? The Two of Wands. Undecided. Oo. Diba? Confused. Seven of Cups. Litong-lito sa feelings niya. With the Queen of Swords, meron talaga rito ang gusto ng pinag-iisipan na niya na mag-cut off ng connection. Two of Wands. Iniisip niya saan ang direction na gusto niyang tahakin. So, pwedeng ikaw to or the person that you're dealing with. So, meron ditong energy ng Scorpio, Aries, Gemini, Libra, Aquarius. Parang malabo. Alam mo yun, malabo yung takbo ng relationship na to. Para siyang walang patutunguhan. Let's see yung feelings mo towards your person. Ano yung feelings mo towards your person? Three of Pentacles. Gusto mo siya magkipag-cooperate sa'yo. Gusto mo na kausapin. Gusto mo na sabihin niya lahat ng totoong nararamdaman niya. Kaya lang pwedeng hindi siya nakikipag-cooperate.
Oo, I feel like sa side mo, may pagka-controlling ka rin, yung tipong gusto mo ng sagot ngayon na. Gusto mong makausap siya ngayon na. Oo. Let's see your person. Ano yung feelings ng person mo towards you? Knight of Pentacles. The High Priestess. So, I feel like, pakiramdam ng person mo is hindi mo siya naiintindihan in a soul level. Feeling din niya may tinatago ka sa kanya. Feeling niya walang progress yung relationship ninyo. And meron tong mga saloobin na hindi na niya sinasabi. Kinikip na lang niya sa sarili niya kasi ayaw na niya ng problema, ayaw niya na ng pag-aaway. So, masyadong parang, wala siyang sense of direction sa ngayon. Let's see, ano pa. I'm triggered, an old pattern has surfaced and it hurts. Oh, may old pattern daw. 'Di ba? Pwedeng ito na nga yung sinasabi ko na nangyari sa past na bumalik, no? Bumabalik yung naging problema nyo sa past or yung person na naging dahilan ng issue nyo, pag-aaway nyo sa past or yung dating gawi, no? Yung dating ugali, bumabalik na nakaka-trigger sa relationship ninyo. O, diba? May pattern na naman. My inner child was wounded. When my parents couldn't respond to me the way I needed them to, I'm reacting from that wound. So, yeah, meron dito talagang hindi nagre-respond. Ito yung tipong pag nag-send ka ng message sa kanya, it may take a while bago siya mag-respond. Pero pag nag-respond naman, napaka-cold, no? Ang lamig ng response niya. Halos walang emosyon. So, may natitrigger dito na feeling niya, hindi na siya importante, feeling niya, wala nang pakialam sa kanya. 'Di ba? I care about you even when I act like I don't. I'm hiding my true feelings because I feel vulnerable. Communication issues talaga. So, this really makes sense. Nagre-resonate talaga dun sa nabanggit ko na may tinatagong emosyon, may tinatagong feelings, hindi na lang sinasabi kasi the moment na i-bring up, nagiging away, no? So, para sa kanya, mas okay na wag na lang siyang mag-express ng nararamdaman niya kaysa naman, pag magmulan pa ng away and eventually lalong lalalim yung problema. Oo. Meron talagang obstacle sa relationship ninyo. Ang importante rito is pareho kayo magpakumbaba na mag-usap. Kasi the moment na may pumitik sa inyo dyan, wala eh. End of conversation na yan. Hindi napapalag yung isa kasi ayaw na niya ng issue. Okay? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye!